is approved na rin po. Yay! Ngayon po yung processing na lang po sa Pilipinas. Yun nga sabi nga, panalangin mo na lang kung anong gusto mo. Yun nga, tanggapin na po natin yun. Dahil na binigay na ng Panginoon. Yun nga po, salamat sa Panginoon sa paggabay niya lagi sa atin sa araw-araw. Amen po. The Lord. And I say it again, rejoice. Lahat po ba tayo ay nagre-rejoice para sa Panginoon? Amen! Amen! Kahapon po dumating na po si Kuya Danny sa Pilipinas. Most likely po, ngayon po siguro, interment na niya, parang lamay, pinaglalamayan ng po si Kuya Danny. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for joining us sa journey po ni Kuya Danny, especially for allowing Kuya Danny also na makilala ang Panginoon. And he was baptized 2 years ago sa Jamaica po anniversary namin. And I know po ay kapiling din ng ating Panginoon. Amen. God be the glory. And bago po namatay si Kuya Danny, nung nasa hospital bed po si Kuya Danny, ang mga tagubilin niya po sa mga aming mga sister, meron akong pera sa bangko pa. Yung 1,000 ibigay mo sa church, magagamit nila. Then every time na mahina na si Kuya Danny, totally hindi siya mga kilos. Every time na sasabihin ng mga sister na, Kuya Dan, magpakalakas ka kasi meron pa tayong Bible study mamayang Sabado. And Kuya Danny is responding. Kahit na mahina na siya, it means na nakikinig niya and yung heart pa rin niya is there to be the servant of the Lord. Katulad na po sinabi ni Pastora Claudette na we have to be all servant of the Lord. And we have to be generous as well. And one generous person po talaga si Kuya Danny. Hindi po alam na iba minsan na pag-anniversary namin, nagugulat ako. Sabi ko, you see from STCP, like this amount of money. Kuya Dan, salamat. Nakikita mo, sa Jabaya po, hindi po ako nag-ask ng any donation or anything. Kundi na yung talagang lang sa loob. Makikita mo si Kuya Danny rin po, ang isa sa mga ginamit ng Panginoon to response. Maging responsive po na ang heart natin, sabi nga, hindi lang sa gawa, even na kailangan sa pera din talaga, we have to give it all to the Lord because everything we need, sabi sa Psalms 24, belongs to God. Yes. Amen. So, wag na po natin hintayin pag, yung nasa nasa hospital bed ka na. Pag nasa hospital bed ka na po, your only option talaga is come and go draw yourself nearer to God. So, habang nandito po tayo sa earth, habang na-enjoy pa natin na ating Mother Earth, and we have the chance, I would encourage everyone, katulad po na napag-aralan natin, let's draw closer to God in giving everything, in being a faithful servant to the Lord. Because sa totoo lang po, this is really what pleases God. Amen. It's not our sacrifices, but being obedient to God. Katulad po na sinabi ni Pastora, there's 2 things na kailangan natin gawin. And this is a must, to love our God with all our heart, our mind, our soul, and our strength. And second thing is love everyone. Love our neighbor po. So to God be the glory po. Amen.